Maganda ang simula ng biyahe natin papuntang Mountain Province. Sinasabi lang namin na Mountain Province, pero ang totoo, hindi namin alam kung saan talaga kami pupunta. Pagkalipas na mahigit 2 oras ay narating na namin ang Benguet. Pero dito mismo tayo sa lugar na to, sa pwesto na to, mag-overnight. Dito kami matutulog. Tama ang narinig nyo. Dito sa kalye kami matutulog ngayong gabi. Hindi ko alam kung bakit sinasabi kong komportable, na ang totoo ay nahihirapan talaga ako. At napakadelikado ng ginagawa namin. Posible talaga kaming tamaan ng mga sasakyan dito kung sakali mang mawala ng preno. Pwede na kami mag-highest point, tara! Tara! Highest point! Tara! Apak tayo! Gusto mo ba? Oo! Tara! Oh yan, meron tayong highest point episode! Ang bilis sigain no? Nagsimula sa biro ang yayaan, bakit hindi natin gawing makatotohanan? Ano ba? Merry Christmas! Parang nahihiya akong sinama kita dito. Hindi ko alam kung bakit lumalim na ganito ang pagkakaibigan namin dalawa ni Gino. Mukha kami mag-best friends. Pero hindi. Dahil sigurado ako na ayaw niya. At ayoko rin. Paano ko nasabi? Pero effective, no? Kasi kahit close kami, meron pa rin kami mga sikreto sa isa't isa. Pero hindi namin may tatanggi na sa lahat ng aspeto ng buhay, pangarap, at gustong gawin, pareho kami. Welcome back to another episode. Biyahe ng dalawang magkaibigan papunta sa kabundukan ng Cordilleras. Magkaibigan na pinapahalagahan ang kapayapaan ng puso at isipan. Solid naman ang ihawan na yan. Mukhang campingan din ang pupuntahan yan ah. Ayun, welcome back to another episode. Alas 10 na ng umaga. Nasa Malabalak at Pampanga pa rin ang inyong boy first time. On the way tayo ngayon pa Maldan, Pangasinan. Dahil susunduin ko na si Direct Gino. Dahil ngayong araw na to, ito ang simula ng biyahe namin from Pangasinan going up sa Mountain Province and Cordilleras. Sigurado yan, sa biyahe na to, mag-enjoy kayo. Puro na namang katatawanan, puro na namang kalokohan. Pero higit sa lahat, kahit na puro kami patawa, puro kami kalokohan dalawa ni Gino, alam namin yan na meron kayong kinakapulutan ng aral sa mga vlogs namin. At excited ako. At alam ko kayo din. So, pag-enjoy lang kayo sa biyahe na to. Kaming bahala sa inyo. Higit lang. Yung mga nakakilala sa atin dito. Buti na lang mayroon tayong dalang sticker. Ito na lang natitirang stickers ko. And then lalabas na yung bagong sticker ni Boy P. Sir, meron akong tanong sa inyo. Ang tulay ba na to na Bamban Bridge? Ito yung nagko-connect sa Bamban tsaka Kapalakan. Thank you mga sir ha. Maraming salamat po. Ingat, ingat. Sige, salamat. O tara, picture tayo. Hindi kalayuan ay meron ako nahinto ang gutohan. Pwedeng kainan dahil kumakalam na ang aking tiyan. Hi bro. Anong mga laman yan bro? Patingin ako. Meron po tayong tuwalya ng baka po. Yan. Saka itlog lang po. Sige bro. Ilagay mo na bro lahat ng pwede mong ilagay dyan. Ikaw bro si Bap? Kuya ko po. Kuya mo si Bap. Ano pangalan mo bro? Jacob po. Rossi Jacob. Tulad nga ng sabi ko, wala tayong pagmamadali sa biyahe na to. Chill lang tayo. Talagang ginawa ko muna lahat ng mga kailangan kong tapusin, ng mga obligasyon natin, and then tuloy na tayo para
bukas ang oras natin. Hindi tayo nagmamadaling bumalik ng Maynila. Magkano yung ganitong gota mo, bro? 50 po. 50 pesos, mura. 50 pesos, dami oh. O, isang buong itlog, tuwalya, dahon ng sibuyas. Nasa sayo na yun kung gusto mo siyang timplahan pa. Lasang-lasa mo na ano, yung lugaw, pinakuluan talaga sa mga buto. Bro Jacob, thank you ha. Masarap. Thank you. Okay, tuloy na tayo sa biyahe. Solve na natin dyan. Naiihi pa ako. Ito yung struggles na mga nagbaban life. Yung mga gumagawa ng tulad ng mga pinagagawa ko na ganito. Hirap kami pagdating sa pag-CCR. Pero marami namang ibang paraan dyan. Kumbaga, ito yung pinaka first out of 10 questions na tinatanong palagi sa amin. Saan nga ba kami nag-CCR? Saan kami naliligo? Yung liguan, nagawa natin ng solusyon yan kasi soon ikakabit na yung ating water tank dito sa kaliwa. Pero yung kunwari, yung mga dudumi ka, ang first option namin talaga dyan is sa mga gas stations. Pangalawa, sa mga resort na tinutuloy namin, meron naman yan. And then yung pangatlo is ayun na, magkikinoboy ka na. Alam nyo na yun. Okay, pinagpawisan ako dun sa goto ah. Masarap. Okay, tuloy tayo sa ating biyahe. Mga hindi ko alam kung ilang oras pa. Pero magkita na tayo doon kay Bro Gino. Kitain na natin siya. At malamang nag-aantay na yun kanina pa. Nabalitaan ko, lagi ka raw tulala. I see you calling. I never wanna leave you like that. 5 in the morning, 800 on my day. Pre, kaya pala traffic, pumasok ka sa looban. Labas ka ng MacArthur. Destination mo Villasis. Para dire-diretso biyahe mo maluwang. Kasi pag dyan, sikip talaga dyan. Layo ko na! Pero mas maganda, lumabas ka na ng Paniki. Maluwag na kasi doon. Malawak yung kalsada doon. Mali pa yung dinaanan ko na lalong tumagal. Learn how to be cool from heating up too soon. Kakamilingan Sur. Nakahinga-hinga na ako. Maraming salamat Direk Gino. Ngayon enjoy natin yung biyahe na hindi nagmamadali. Napakaganda ng tanawin no? Rice field sa kaliwa ko. Maganda yung sa drone pero tinatamad ako. Okay, we are now entering Pangasinan in 3, 2, 1. Welcome to Pangasinan. Bayambang Pangasinan. Ganda. Romulo Bridge ang tawag dito. Hindi may iwasang mabagot. Pero ang pagsa-sound trip ang tanging libangan. I miss you more than life. Hihintay ka na naman. Ilan muli masasaktan. Sagad na ang sarili. Di ba'y namatagal kung tama ang tamang Ang imo. ayaw lang ng pansamantala. Kailangan ko ikaw na alam kong bibitaw. Mahaba-haba pang biyahe to kaya bago kayo mabad trip sa boses ko, diretso na tayo sa bahay nila Direk Gino. I could never settle down And welcome to Mangaldan, Pangasinan. too far away from my hometown. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. Alright, andito na tayo sa Mangaldan. Hamok lang ang dadali natin. Isang power station. Tapos yung mga minimal na kakailanganin lang sa pagluluto. Kunwari, may mga pagkakataon talaga na walang mabilhan. E di magluto lang kami ni Direk Gino ng kanin. Kung saan-saang sulok ng kalsada ng kabundukan. At siguro mga diladilatan na lang ang kakainin namin.
uulamin namin. Pwede na yun. Tsaka tubig. All goods. Pagkatapos ay ililipat namin dito sa pulang sasakyan at o lahat ng mga gamit na dadali namin. Yan ang gagamitin natin papuntang Mountain Province. Kailangan kong iwanan si Woton dito sa Pangasinan dahil hindi talaga biro ang ahunan sa Mountain Province. Gusto ko sanang ilaban pero wag na. Okay, sir. Mahirap na. Sir, ingat po. Hindi na nakita ko ngayon. Kung hindi dun kanina sa mama na nilabas ng gate, binigyan ako ng 10 piso. Wala akong Dito, malapit na tayo sa palengke. Marami dyan nahihirapan lumabas. para may budget tayo. Pang merienda, no? Actually wala talaga ako idea kung anong mangyayari sa atin ngayon eh. Hindi naman na maganda doon. So ito na. Hindi na prank to dahil Totoo nasa na. Pangasinan nasa Mahaldan, Pangasinan na kaming dalawa. Ayan o, Ni Direk Mahaldan, Gino. Gusto niyo ng patunay? Baka isipin niyo prank ha. Ayun o. Pamalaang bayan ng Malolos. ng Mahaldan. Dahil ngayon, eh totoo na pupunta talaga kami ng Mountain Province, Cordillera. Yeah? At ito na nga, tutuloy na tayo sa biyahe natin papuntang Cordilleras at Mountain Province. Pero bago tayo dumiretso doon, Basta hindi sa namin mata- alam eh kung saan tayo aabutin, kung saan kami dadali ng manibela ng sasakyan ni Direk Gino. Ano pangalan ng sasakyan mo, bro? Wengay. Wengay? Oo, kasi MG yung brand. Initials ni Macy's, MG. Palayo niya Wengay. Inikot muna tayo ni Direk Gino sa bayan nila. Mengay? At pinatikim sa akin ang kakaibang ice cream. Ay, may papatigin pala ako sa'yo. Ang ice candy ng Pangasinan. Ito na. O sige nga. Kanina umaga ako binili. Kasi mabilis maubos ko sa palengke. Rice wine ice candy. Yes. Root word niya ay, base sa research ko, ay bubod. Hindi kasi ako familiar sa ingredients yan eh. Yung bubod daw ay yung kanyang fermenting agent. Para siyang yeast. So, since na rice wine siya, may tama to? Hindi, ang paggawa kasi sa kanya, di sinasayang yung bigas, tapos hahaluan siya ng bubod, yung pang ferment. Bago siya maging alcohol, hahangoy na siya. Tapos hahaluan ng sukal. Ano ko yung lasa ng ano? Meron, di ba? May pagkaalak, no? Konting-konti lang. Pero hindi siya nakakalasing. Ice candy namin to nung mga bata pa kami. Buti nga ngayon hindi na yun to. Ba, hindi mo masasabi kung hindi ako tatamaan doon. Pero ang sarap, bro, ha? First time. Talaga. Boy, first time. May naiambag ako sa tagline mo. Boy first time. Sa mga magagawi ng Pangasinan, maghanap kayo nito sa mga tindahan o kaya palengke. Kahit saan. Actually hindi na, madalang na ngayon. Kaya yung sa palengke, umaga mo lang siya makatsambahan. Ano daw to? May pamahiin pag gumagawa ka. Ano? Kailangan ay, ewan ko kung dito yun. Pakiconnect na lang ako sa mga nakakalam ha. Kailangan daw pag ginawa mo to, ay hindi chong, di ba pala yun sa ibang pagkain pala yun. Iba ba ganyan? Oo. Two Tama. storytellers telling lies. Maganda ang simula ng biyahe natin papuntang Mountain Province. Sinasabi lang namin na Mountain Province, pero ang totoo, hindi namin alam kung saan talaga kami pupunta. Okay, update. Nasa ano na kami ngayon? Marcos Highway. Negative na makadaan kami ng Cannon Road kasi nga sarado. Feeling ko naman hindi na tayo magkakaberya ngayon. Ewan natin. Maganda yung sasakyan natin dala eh. Di pa nakakaranas ng T-Rex, baka ito ang first time. Baka. Susuportahan kita dyan. Ayun, Solid North. Yun. Oo. Shoutout Golden North. Yeah. Hindi po Solid North, Golden North. Pero ang totoo, hindi talaga namin alam kung saan kami pupunta. Basta't ang importante, ay marating namin ang kabundukan ng Cordillera. Pagkalipas na mahigit 2 oras, ay narating na namin ang Benguet.
dito na magsisimula ang paghahanap namin ng tutulugan ngayong gabi. Nasa boundary tayo mismo ng La Union tsaka ng Benguet. So, ang Baguio ay nasa Benguet. Isa na lang ang alamin natin kung ano yung mga towns na pasok sa Cordillera. Hindi ko talaga alam eh. Pero dito mismo tayo sa lugar na to, sa pwesto na to, mag-overnight. Dito kami matutulog. Tama ang narinig nyo. Dito sa kalye kami matutulog ngayong gabi. Tsaka tignan nyo, dito yung sasakyan, tapos merong barrier dito. Ang purpose nyan, kaya kung bakit ganito yung pwestohan namin ni Bro Gino, is para makapagluto kami doon. Hindi kami makita nagluluto doon. Tayo pala yun. Oh! Nakala ko para hindi tayo unang pamaan ng mga mawala ng preno. Grabe yung grabe na uminisip mo. Dinadaan sa biro, pero posible talaga kaming tamaan ng mga sasakyan dito kung sakali mang mawala ng preno. Ano yun? Tatalian ko ng hamok. Saan? Ano yan? Tsaka posto. Unang gabi dito sa kabundukan ng Benguet. Matutulog tayo dito sa tabi-tabi lang talaga. So ganito yung gaming na napag-usapan namin dalawa ni Direk Gino. Hindi tayo magkuplano kung saan tayo matutulog, kung saan tayo dadatnan na dapat meron na tayong safe na pagpipwesto na tutulugan. Doon tayo hihinto. So itong area na to na hinintuan namin, may tubig. Napakahalaga ng tubig. May katabing gasolinahan, may katabing coffee shop, pero hindi naman tayo magkakape dyan kasi may baon na yung kape. Merong tindahan doon na 24 hours na nabukas. So may bantay tayo, may mga katabi tayong mga truck dito nga na mga nagpapahinga na nag-overnight din yan dito. Wala tayong alalahanin sa ating safety ngayong gabi. So pahinga lang kami dito, mamaya magluluto na kami. Simpleng lutuin lang. At habang may araw pa, kailangan na naming i-ready ang pangluto. Yung regalo sa akin ni Vancada, yung pinamana niya sa akin, ito, magagamit na namin. Mas safe eh, kasi yung butane malayo sa mismong stove, agwat ba, na hindi umiinit to. Kanin lang ang lulutuin namin kasi si Direk Gino may dalang adobo daw na baon. Bukas mamimili kami ng mga delata na pwede naming dalhin pa sa mas matataas na parte ng kabundukan dito para easy to cook lang. Initin lang, gigisa-gisahin, tapos kanin, all goods na yun. Bo! Perfect! Meron naman kaming dalang isang malaking galon ng tubig na inumin. Habang paggabi ng paggabi, Habang paggabi ng paggabi, ay pakaunti ng pakaunti pakunti ng pakunti, yung mga truck na dumadaan dito. mga truck na dumadaan dito. So mamaya yan, makakapagpahinga naman tayo ng maayos. Mamaya niyan, maayos na yung pahinga natin. Pinapapamili niya ko ah. Kinopya ko lang din naman yung shot eh, di lubusin ko na. Next! Kain na tayo. Anong ulam natin ngayon? Ay, Chef adobo. Gino? Adobo. Niluto ko ng adobo. Kasi niluto mo yan kanina? Oo, bago ka dumating kasi dapat magla-lunch tayo sa bahay. Okay. First time ko actually magbaon ng sarili kong luto. So, sabi mo sa akin kung ulitin ko pa ba na magbaon. Pag hindi okay, babalik ka ng... Ikaw na lang magtumuloy dito. Babalik ka ng luto. Magkita na ulit tayo. Eh? Subo naman tayo. May tiwala ka naman na masarap ang luto mo yun, di ba? Oo. Lahat naman masarap pag gutom eh. Alas 8:30 ng gabi ay naghapunan na kami. Kailangan namin kumain ng maaga kasi alam namin wala rin naman kaming gagawin. Hindi komportable ang lugar. Grabe, sobrang perfect bro ng kanin mo.
Hindi rin kami makapag-usap na maayos dahil sa ingay at mga rumaragasang mga truck at bus at iba pang mga sasakyan na nanggagaling ng Baguio at yung mga pupunta pa lang ng Baguio. Sarap kaya ng ganito. Imagine mo naghahapunan ka tapos nakakita ka ng mga Transformers. Solve ang hapunan. Si Direk Gino maghuhugas ng plato. Ako ang magtutupi dito, magbabalik ng mga ginamit sa pagluluto. Lahat ibabalik sa box para bukas ng umaga magkakape na lang na mabilisan. Then go na tayo sa lugar na hindi pa natin alam. Hindi ko may pagkakaila na hindi talaga komportable ang tutulugan namin ngayong gabi. Barrier na to dito. Habang tinatanaw yung mga dumadaan ng mga truck, tiwala lang mamaya tatahimik din ang kalyeng to. Pero bahala na, ginusto namin to. Parang gabing-gabi na. Si Direk Gino ayun na, nasa puno na ng poste, nagtali ng kanyang hamok. Sigurado ka makakatulog ng maayos dyan? Sigurado ko hindi. Choice eh. Tignan mo yun. Kasi siya nakatali. Oh. Ayan. Sa kalsada. Ako, dito ako sa loob ng sasakyan. Matutulog ngayon. Kasi kailangan ko rin bantayan yung mga gamit namin. So, ganito ang setup. Sana rin. Wala namang problema kasi sanay ako mamaluktot. So, dito ako matutulog. Yung mga karga dyan pinaglilipat ko dito sa harapan mga alaga, tapos sara ko talaga yung salamin dyan, tapos ito bukas para yung lamig makapasok din sa loob. Siyempre gusto ko rin enjoy yung lamig, di ba? Kaya tayo pumunta dito para ma-experience natin yung tulog na malamig na malamig. Oras na para matulog. Tuwang-tuwa siya dun sa pwesto niya. Kaya na yan. Kailangan ko ng wiring pang charge ng cellphone. Ayan. Yay. Okay naman dito sa loob. Hindi naman siya nakaka-suffocate kasi nga naka moonroof, tapos merong screen para maiwasan lang na pumasok yung alikabok ba dito sa loob. Goods na yan. Ramdam ko pa rin dito yung lamig. Mahamog na sa labas So 7 quarter to 8 ng gabi. Feeling mga alas 10 na. Tsaka yung mga dumadaan ng mga sasakyan kumukonti-konti na lang din. Hindi tulad kanina nagraragasaan talagang asin maingay. Pero kinaya naman namin kanina how much more ngayon kukonti na lang dumadaan hanggang mamaya yan. Wala na yan, tahimik na tong kalye na to, tong highway na to. Hindi ko alam kung bakit sinasabi kong komportable, na ang totoo nahihirapan talaga ako. So sa mga magtatanong kung paano ang charging ng aming mga gadgets, kasi napakadami naming dala mga battery, kasi nga ilang days to na walang uwian so nadidrain lahat ng mga batteries namin. So paano namin yun i-recharge? Dala-dala natin yung ating Bluetti EB70. Ang kailangan ko lang talagang i-charge is yung GoPro ko. Parang hindi na nga ako gagamit ng DSLR kasi parang sobrang hassle para magbitbit ng napakalaking camera. Kaya mag-GoPro gaming na lang ako sa buong biyahe na to. So paano? Kailangan ko nang i-charge yung kamerang gamit ko para bukas game na naman tayo. Bahala na ulit bukas. Pero overall sa experience ngayong araw na to, bago to sa amin. First time namin ginawa to ni Direk Gino. At ano yung feeling na kailangan namin mag-adjust, pero at the same time gusto namin, masaya kaming ginagawa to. So feeling namin masusundan to sa mga susunod ng mga pagkakataon. Ngayon inaaral namin yung parang long trip, like street camping. Ganun ginagawa namin. Tignan natin. Pero
overall, kakaibang experience, tsaka masaya. Isipin mo, kumakain ka ng hapunan sa kalye, nagraragasakan yung mga sasakyan, kakaiba. Yung gusto natin gawin eh. Gawa tayo ng kakaiba, di ba? O siya, sige na. Good night sa inyong lahat at kita tayo bukas. Ituloy na natin to bukas. Pagising ng umaga, malamang maaga kami gigising. Busilak. Bago bumusilak ang araw. Para sana makita natin yung sunset dito or kung merong foggy dyan sa babang kabundukan, eh makita natin. Take note, hindi pa tayo sa pinakataas ng bundok ha. Wala pa tayo, nasa paanan pa lang tayo, nasa boundary pa lang tayo ng La Union at Baguio. O siya, sige na. Kailangan ko nang itikom mga aking bibig kasi ang dami kong ikikwento talaga eh. Tira na natin yan. Maraming episodes to. Good night, first timers. See you tomorrow. Lipat ko lang to sa harap kasi mainit to. Good night. Alas 2 na madaling araw at nagising ako. Ano nga ba ang gumising sa akin? Mahaba pa ang kwento ng biyaheng ito. At yan ang abangan nyo sa susunod nating upload.